Magandang araw po, Sir Jupiter, pati na rin sa mga walang sawang nakikinig sa Sitio Bangungot. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Arnold. Isa ako sa mga OG subscribers ng channel na ito mula 2022 pa. Matagal ko na rin pong gustong ibahagi sana itong nakaraan ko, pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Yung pamilya namin yung pinakamahirap sa buong angkan. Hindi naman kami isang kahig, isang tuka, pero di hamak na mas mahirap kami compare sa mga kamag-anak naming mga lawyers at doctors. Kaya naman hindi rin katakataka na madalas na i-invite lang kami kapag may mga kainan para tagahugas ng mga plato. Mas lumala pa iyon nang ma-stroke ang tatay noong 2021. Bumagsak ang finances namin noon at kinailangang kumayod ni nanay ng doble. Wala akong gustong sisihin sa pangyayaring yun, pero alam kong malaking factor ang family problem namin kaya nagbago ako. Napilitan akong pasukin ang pagtatrabaho sa murang edad para matustusan ang pamilya namin. Noong una ay hindi ko pa kayang sikmurain ang mga masasamang gawain, pero noong magtagal na ay ako na mismo ang pasimuno sa barkada namin. Natuto na akong magsugal, manigarilyo, mag-inom at higit sa lahat, magnakaw. Alam kong maling gawin ang mga bagay na ito, pero noong mga panahong iyon, ang mga bisyo ko lang ang kasama ko sa buhay. Akala ko nga noon, habang buhay nang mapapariwara ang buhay ko, hanggang sa mangyari sa akin ang nakakakilabot kong karanasan na siyang dahilan para umalis ako sa mga bisyo ko. Naimbitahan kami ni nanay sa birthday ni Lola Maria, auntie ni nanay. 80th birthday niya noon at bilang gusto niyang makatulong sa amin ay si nanay na ang kinuha nitong dishwasher, extra income para sa pamilya namin. Aminin kong wala talaga akong balak sumama. Medyo ilang kasi ako kay Lola Maria. May pagkamainitin ang ulo nito. Lalo na at matanda na. Ang kaso, talo ako sa sugal ng araw na yun. Para malibang ay sumama na ako. Pangpalipas oras na rin para mawala ang bad trip. Masaya kaming binati noon ni Lola Maria nang dumating kami sa mansyon. Si nanay ay agad na dumiretso sa kusina para sa trabaho niya. Ako naman ay kumain sa labas kasama ang mga pinsan ko na siyang mga bisita rin. Ilang minuto akong nakipag-usap sa kanila hanggang sa matapos akong kumain. Tinawag ko na noon si nanay para siya naman ang kumain at makipagkwentuhan sa mga pinsan niya. Habang tumutulong sa mga katulang ni Lola Maria, naiisip ko pa rin ang pera na siyang natalo ko sa sugal. Ramdam ko pa rin ang pagka-bad trip ko, lalo na at hindi ako nag-i-enjoy sa party ni Lola. Puro kasi may mga couple ang pinsan ko. Karamihan pa sa mga nandoon mga matatanda na. May ilan pang naka-wheelchair. Para akong naligaw sa handaan ng senior citizens. Kaya naman nang matapos sa gawain ay umakyat na lamang ako sa second floor. Umaasang makakapagpahangin sa beranda ng mansyon. Pagdating ko sa second floor, tahimik. Walang tao. Naglakad-lakad ako. Ninanamdam ko ang katahimikan ng paligid nang may mapansin ako. Nakabukas ng kaunti ang pinto ng kwarto ni Lola. Wala naman na sana akong balak na pumasok doon, pero tila nangangati ang kuryosidad ko na malaman kung may bago ba sa koleksyon niya ng mga antik. Mahilig kasi ito na mangolekta ng mga lumang gamit. Luminga-linga muna ako bago naglakad papasok. Maayos pa rin ang kwarto niya, parang hindi nagbago mula pagkabata ko. Nandoon pa rin ang lumang aparador, ang puting kurtina na may bulaklak. May iilan siyang antique na gamit na nakadisplay. Isa sa mga iyon ang nakakuha ng pansin ko. Isang lumang music box. Kulay pink iyon na may ukit na bulaklak sa takip. Nilapitan ko ito at sinipat-sipat. Maalikabok ang kahon pero wala akong pakialam. Hinawakan ko ito at marahan kong binuksan. Tumunog ang melodya.
Mahina, sapat lang para marinig ko. Hindi ko alam kung bakit pero napahinto ako. Saglit lang. Tila may demonyong ngumiti sa loob ko. Biglang pumasok sa isip ko yung mga nakikita kong antique shop online. Mahal ang mga gamit doon. Napatingin ako sa pinto. Tahimik pa rin sa ibaba. Wala sigurong aakyat. Bumilis ang tibok ng puso ko. Kung kukunin ko yun at ibebenta ko agad bukas, tiyak may pera na ako. Pwedeng-pwede na akong makabawi. Baka swertihin sa susunod na sabong o kaya baka kahit saglit lang makaramdam ulit ako ng kontrol. Hinawakan kong muli ang music box. Aminado akong nakaramdam ako ng bigat sa dibdib ko pero binaliwala ko iyon. Hindi ko alam kung ilang segundo o minuto akong nakatayo roon. Pinagmamasdan ng mga gamit na pwedeng magsalba sa akin mula sa pagka-bad trip ko. Mabait sa akin si Lola. Pero nangibabaw ang pagiging mukhang pera ko noon kaya hindi na ako nagdalawang isip pa. Hinablot ko ang music box mula sa lamesa, lumabas ako ng kwarto at dumaan sa isa pang exit ng mansyon sa may back door. Wala namang nakapansin. Lahat abala sa kwentuhan, sa pagkain, sa mga sariling mundo nila. Ako lang ang may ibang pakay. Kinabukasan, maaga akong gumising at agad na nagtungo sa isang kolektor na nakita ko online. Hindi siya nagtanong ng marami. Tiningnan lang niya ang music box, pinakikinggan ang tugtog, tapos agad niya akong inabutan ng 10,000. Pagkakuha ko ng pera, diretso ako sa sabungan. Sabi ko sa sarili ko, ito na yon. Bawi na ako, makakabayad na ako sa utang. Makakakain na rin ako ng masarap at kung talagang papaldo, baka makabili pa ako ng bagong cellphone. Pero hindi iyon ang nangyari. Sa unang taya, talo. Sa pangalawa, tabla. Sa pangatlo, double or nothing. Talo ulit. Parang sinisip-sip ng sabungan ang pera ko. Hanggang sa mapansin kong wala na akong hawak na pera. Napamura ako sa inis. Talo na naman ako sa hamon ng buhay. Ang masama pa, wala akong perang pamasahe pa uwi noon. Nagastos ko pati yung baryang inipit ko sa bulsa ko. Wala akong choice kung hindi ang maglakad pa uwi kahit gabi na. Malapit na ako sa kanto namin ng mga panahon na iyon nang may mapansin ako. Hindi ko alam kung dahil ba sa gutom ako o dahil sa talo pero parang may sumusunod sa akin. Umingit ang sapatos ko sa basang kalsada pero may isa pa akong naririnig. Parang may humahakbang sa likuran ko ng dahan-dahan. Sinubukan ko pang lumingon baka sakaling may kasabayan lang akong maglakad. Pero wala. Ako lang ang tao sa kalsada. Napakamot ako sa ulo bago naglakad ng muli. Pero hindi pa ako nakakalimang hakbang nang muli kong maramdaman ang presensya ng kung sino. Lumingon ako ulit. Wala pa rin. Minura ko na lang noon ang hangin bago naglakad na ng mabilis. Akala ko pagdating ko sa bahay ay hindi ko na mararamdaman ang kung anong presensya ng kung sino. Pero mas lumala pa pala. Pagkapasok ko pa lang ng pinto, sumalubong sa akin ang isang pamilyar na amoy. Sampagita. Yung tipong bulaklak na laging dala ng mga bumibisita sa patay. Yung amoy na hindi mo aasahan sa isang kulob at makalat na bahay. Agad akong luminga-linga sa paligid. Wala namang bukas na bintana. Wala rin namang bulaklak sa loob ng bahay, pero ang amoy palapit ng palapit. Parang nasa harap mismo ng ilong ko yung bulaklak. Napasinghot pa ako noon, ang tapang talaga ng amoy. Tuluyan na akong napabahing. Sakto naman na lumabas si nanay sa kusina. Binati ako nito at tinanong kung kumusta ang araw ko. Ngilitian ko lang siya habang pasimpleng inaamoy ang paligid. Wala na ang amoy ng sampagita. Hindi ko tuloy alam ang mararamdaman ko. Pinilit kong isipin na dahil lang yun sa gutom at pagod.
Dumiretso na lang ako sa kwarto ko. Naririnig ko pa ang pag-aaway ng mga kapatid ko sa pansit kanton pero hindi ko sila pinansin. Sinara ko na ang pinto bago pabagsak na nahiga sa kama. Pumikit ako para sana matulog na pero wala pang 5 minuto akong nakakapikit nang may marinig ako. Isang tunog. Mahina. Pahapyaw pero kilalang kilala ko. Ang music box. Dahan-dahan akong dumilat. Hindi ko na alam kung sa loob ba ng kwarto ko yon nanggagaling o sa labas, pero hindi ako maaaring magkamali. Alam kong ang music box yun. Pinakiramdaman ko ang paligid. Naririnig ko pa rin ang tunog ng music box. Hihinto, pero tutunog ulit. Parang may gumagalaw noon. Hindi ko alam kung bakit nagtaasan ang mga balahibo ko. Nagsimula akong kabahan. Naistatwa ako sa kinahihigaan na parang kapag gumalaw ako ay lilitaw sa harap ko yung music box. Hindi ko alam kung ilang minuto akong tulala noon bago unti-unting bumukas ang pinto ng kwarto. Dahan-dahan yun na siyang mas nagpakaba sa akin. Napamura na ako ng mahina. Paulit-ulit kong minurang kung sino mang nagpapatunog ng music box hanggang sa tuluyan nang bumukas ang pinto. Pumasok si nanay at tumingin sa akin. Tinanong ito kung ano ang ginagawa ko. Agad akong napabalikwas ng upo at lumingalinga. Wala na ang tunog ng music box. Napahilamos ako ng mukha at napabuga ng hangin. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ng mga oras na yon. Nakukonsensya ba kaya ako kaya ganito o may kakaiba nang nangyayari? Hindi ako halos nakatulog. Ang amoy ng sampagita at ang tunog ng music box ay parang hindi ko maalis sa utak ko. Kaya naman kinabukasan ay tulala ako sa kawalan habang gumihigop ng kape. Kung hindi pa ako babatukan ni nanay ay hindi ako magigising sa katinuan. Pagalit ako nitong inutusan na magbihis. Samahan ko raw siyang bumalik sa mansyon ni Lola Maria. Makikiramay raw kami. Napatingin naman ako sa kanya bago alinlangan na tinanong kung sino ang namatay. Umiiling-iling si nanay noon habang nagtitimpla ng kape niya. Si Lola Maria raw, inatake sa puso kahapon at kagabi, tuluyan na itong binawian ng buhay. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Halos mabitawan ko ang tasang hawak. Wala sa sariling tumingin lang ako sa pagkain ko pero hindi ko na kayang galawin pa yun. Hindi ako makapaniwalang patay na si Lola. Naramdaman ko ang pagsikip ng dibdib ko. Gusto kong magtanong, anong oras? Paano? May nakakita ba? Nadala ba siya agad sa ospital? Pero nanatiling tikom ang bibig ko. Wala akong lakas ng loob. Ang unang pumasok sa isip ko ay ang isang tanong. Yun ba yung oras na narinig ko ang music box kagabi? Alam ba ni Lola na ninakaw ko yun, kaya siya nagpaparamdam? Tumango na lang ako at tumayo para maganda. Dumiretso ako sa banyo para maligo, bitbit ang kaba at takot na bumabalot sa buo kong pagkatao. Pagbukas ko ng gripo, pinilit kong pakalmahin ang sarili ko. Iniisip ko noon na nagkataon lang. Baka talagang oras na ni Lola Maria. Hindi ko dapat pag-isipan ng masama ang sitwasyon. Binilisan ko na lang ang paliligo ko noon at tumaas ang tama ang iniisip ko na nagkataon lang ang lahat. Ngunit nagkamali ako. Habang nagbabanlaw ng mukha, muling sumingit sa ilong ko ang amoy ng sampagita. Napadilat ako bigla. Hindi, wala namang bulaklak. Walang kahit ano sa bahay namin na amoy ganito. Napapikit ako at huminga ng malalim. Pilit na sinasabi sa sarili ko na baka residual lang yon ng amoy kahapon. Pero mukhang gusto talaga ng kung sino na atakihin din ako sa puso. Sa katahimikan ng banyo narinig ko na naman yun, ang tugtog ng music box. Mahina, malayo, pero malinaw. Parang tumutugtog mula sa kabilang kwarto o baka sa loob mismo ng bahay.
Hindi ako makagalaw. Nanginginig lang ako sa ilalim ng shower habang tumutulo ang tubig sa katawan ko. Nakikinig sa musika na dapat ay hindi ko na naririnig. Ibinenta ko na yun, wala na yun sa akin. Pero bakit parang pinaparamdam sa akin ni Lola na alam niya na kahit saan ako magtago, dala ko ang bigat ng ginawa ko. Pinakiramdaman ko ang paligid. Bigla na lang bumilis ang tibok ng puso ko dahil sa kaba. Tila ba may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Tumindig ang mga balahibo ko. Ang mahinang tunog ng music box ay patuloy kong naririnig. Hanggang sa unti-unti, lumakas yun. Nanlalaki ang mga mata na napaatras ako at dahil sa takot ay nakalimutan kong naliligo nga pala ako. Kasabay ng pag-atras ko ay ang pagdulas ko sa sahig. Dire-diretso akong napaupo sa loob ng banyo. Napaaray pa ako at napangiwi. Basang-basa, nanginginig. Doon ko lang napagtanto na wala na pala ang tunog. Maging ang amoy na nararamdaman ko kanina ay wala na rin. Ganoon pa man, alam kong hindi lang ako ang nasa loob ng banyo. Kaya kahit mahirap ay pinilit kong tumayo at kunin ang tuwalya. Halos iika-ika akong naglakad palabas. Nung tanghali na ay sinundo na kami ng pinsan ni nanay para pumunta sa burol ni Lola. Tahimik lang ako sa sasakyan habang si nanay naman ay nakatingin sa bintana, tila malalim ang iniisip. Sa loob-loob ko ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Pinipigilan kong ipakita pero ramdam kong anumang sandali ay maaari akong bumigay. Pagdating sa mansyon, naroon na halos lahat ng kamag-anak namin. Mga pinsan, tiya, tiyo, lahat tahimik. Nakasuot ng itim at tila hindi pa rin makapaniwala. Pasimple akong lumapit sa mga ito. Umupo sa tabi ng mga pinsan ko na tulala at pare-parehong hindi makapaniwala sa pagkamatay ng lola namin. Ilang minuto silang ganoon hanggang sa isa-isa silang tumayo para lumapit sa kabaong ni Lola. Naiwan akong nakaupo. Hindi ko kayang lumapit agad sa kabaong, parang may pader na humaharang sa akin. Hindi ko alam kung ano. Dahil ako lang ang naiwan sa amin ay ako lang din ang nakarinig sa usapan ng mga matatanda sa pamilya. Ang sabi ng isa kong tiyahin ay inatake raw si Lola Maria nang malaman na nawawala ang paborito nitong laruan na regalo pa ng tatay nito. Narinig ko pa ang buntong hininga ng tito ko bago sabihin na yun na nga lang daw ang natitirang alaala ng lolo nila. Ang pinakamamahal nitong music box. Bigla akong nilamig. Parang umikot ang mundo ko. Music box? Yung music box ba na ninakaw ko? Hindi ko alam kung matatawa ako sa sarili ko o iiyak. Hindi ko alam na ganun pala kahalaga ang bagay na yun kay Lola. Akala ko simpleng lumang gamit lang kasama sa mga antique collections niya. Pero regalo pala ng tatay niyang matagal nang patay. Isang alaala na siya na lang ang nagbabantay, na siyang kinuha at ibinenta ko pa. Napamura ako sa isip lalo na nang marinig ko mula sa ibang kamag-anak na may balita raw na may magnanakaw na nakapasok noong party. Hindi raw tiyak kung sino pero may ilang gamit na nawala, kasama na ang music box. Mukhang may nakasabayan pa akong manguha ng gamit. Parang may bumagsak sa loob ng tiyan ko. Nagsimula akong pagpawisan ng malamig. Nanlalambot ang tuhod ko. Pilit kong iniwasan ang mga tingin nila. Baka may makabasa sa mukha ko at baka may makaalam. Ilang saglit pa lumapit sa akin si nanay. Naupo siya sa tabi ko. Noong una tahimik lang ito. Nakikiramdam sa paligid. Pero makalipas ang ilang minuto ay bumulong na siya sa akin. Tinatanong ako kung may kinalaman ba ako sa pagkawala ng music box. Mabilis ko naman iyong itinanggi pero iba ang nasa isip ni nanay. Alam niya ang karakas ko sa ibang lugar. Alam niya ang ginagawa ko. Napalingon ako sa kanya, mabilis. Pinilit kong umakto na galit ako. Tinitigan ko siya ng matagal bago umiwas ng tingin. Kunyaring nasasaktan
sa pagdududa niya. Sinabi ko rito na hindi ko gagawin yon sa pamilya namin at buwan na simula nang itigil ko ang bisyo ko na yon. Napabuntong hininga ito bago umiling at muling tumitig sa mga pamilya namin. Hinawakan ko naman siya sa balikat at pinilit na yakapin. Sinabi ko rito na hindi ko magagawa ayon kay Lola dahil mahal ko ito at mahalaga rin siya sa akin. Nagpasalamat akong tinanggap nito ang dahilan ko noon. Nanatili ako sa burol ni Lola. Pilit pinapakalma ang sarili. Pilit ikinukubli ang kaba at takot na lalong bumibigat sa bawat oras na lumilipas. Kahit kasama ko halos lahat ng pamilya ko ay pakiramdam ko parang nakahiwalay ako sa lahat. Parang may makapal na salamin sa pagitan ko at ng mundong ginagalawan ng iba. Habang lumalalim ang gabi, hindi nakatahimikan ng lugar ang bumabagabag sa akin. Unti-unti na akong binabalot ng konsensyang gusto kong labanan. Hindi ko na maibabalik pa ang buhay ni Lola, kaya sinabi ko sa sarili ko noon na wala dapat makaalam ng ginawa ko. Hanggat hindi ako kumakanta, walang magiging problema. Akala ko noon ay kaya kong itago hanggang hukay ang pangyayaring yun. Pero hindi umayon sa akin ang kapalaran. Gabi-gabi akong nagbantay sa burol ni Lola, hindi dahil sa pagmamahal kundi dahil natatakot ako sa mga pwedeng mangyari sa akin kung aalis ako gaya ng iba. Isang beses lang kasi akong umuwi sa bahay noong burol niya at halos hindi na ako pinatulog ng pagpaparamdam nito. Naiwan noon si nanay sa mansyon at ako naman ay umuwi para bilinan ng kapatid kong sumunod sa akin. Pagpasok ko pa lang ng bahay ay agad ko nang naamoy ang sampagita. Napalunok pa ako noon nang maalala na hindi nga pala ako nagpaalam kay Lola na uuwi muna. Inisip ko na yun ang dahilan kung bakit ako nito sinundan. Pero huminto pa rin ako noon. Inamoy-amoy ang paligid. Umaasang baka bumili lang ng sampagitang kapatid ko at nilagay yun sa altar. Pero wala namang bulaklak. Napabuntong hininga ako noon bago pinilit na huwag pansinin ang naaamoy ko. Dumiretso ako sa kusina. Sinubukan kong tignan kung may laman ng kaldero. Wala. Kakamot-kamot akong maglalakad na sana nang may marinig akong tunog. Mahina lang, halos pabulong. Ang music box. Tila naramdaman kong umalis ang kaluluwa ko sa katawan. Nanigas ako sa pagkakatayo. Ayan na naman. Nandito na naman ang tunog. Hindi ko alam kung iiyak na ba ako noon o magdadasal. Gusto ko na sanang lumuhod noon kaya lang ay may narinig akong papalapit. Mga yabag ng kung sino. Halos atakihin ako sa puso nang may maghawi ng kortina at pumasok sa kusina ang kapatid kong bunso nang hihingi ng pera. Mabilis naman akong napabungan ng hangin bago nagpasalamat sa Diyos. Kapatid ko lang pala. Kaya naman noong bumalik ako sa mansyon ay hindi ko na naisip pang umuwi. Iniisip ko noon na kung babantayan ko siya ay maaaring mapatawad ako nito sa ginawa ko. Baka tigilan na nito ang pananakot sa akin. Pero hindi yun ang nangyari. Habang naliligo ako noong gabi, bigla na lang tumigil ang agos ng tubig mula sa shower. Napamura ako at tinapik-tapik ang gripo. Wala. Patay. Unang inisip ko noon na may water service interruption at nasakto lang na naliligo ako. Kaya naman pinili ko na lang na lumabas na. Nagbibihis na ako noon nang marinig kong umaagos ang tubig sa loob ng shower room. Agad akong napatingin dito. Mula sa glass wall ay kitang-kita ko ang malakas na buhos ng tubig. Nagmumula iyon sa shower. Muli akong nakaramdam ng panginginig ng laman. Pinilit ko na lang ngumiti. Pinilit kong isipin na sira lang ang tubo. Pagbalik ko sa burol, mas naging matindi ang nararamdaman ko. Hindi na lang ito mga kakaibang pangyayari. Nakikita ko na si Lola Maria. Noong una akala ko ay guni-guni lang yun. Nakaupo ako katabi ng mga pinsan kong nagbabaraha nang sa gilid ng mata ko ay nakita kong nakatayo si Lola ilang hakbang ang layo sa amin. Agad akong lumingon doon. Pero wala. Muli akong bumalik sa ginagawa.
nakisali ako sa pagbabaraha ng mga pinsan ko. Hanggang sa isa sa mga kapatid ni Lola noon ang dumating. Umuwi pa ito galing abroad para lang sa lamay ni Lola Maria, kaya naman siya ang naging center of attention. Matapos bumati sa aming lahat ay dumiretso ito sa kabaong ni Lola at tumayo roon. Pinagmasdan ko naman siya. Mag-isa lang itong nakatayo noong una, pero nang malingat lang ako ay nakita kong may katabi na rin itong matanda. Nakaputi at mahaba ang buhok. Napatitig ako rito at inisip kung kasama ba ito ng kapatid ni Lola. Ang kaso, dahan-dahan itong lumingon sa akin na parabang alam nito na tinitingnan ko siya. Si Lola. Nanlaki ang mga mata ko. Pakiramdam ko ay nawala lahat ng tao sa paligid at tanging kaming dalawa lang ang natira. Tumitig siya sa akin. May luha sa mata nito. Ang mga kamay nito nakalahad, parang may hinihingi. Napatayo na ako noon at napasigaw. Halos madapa ako sa pag-alis sa kinauupuan ko. Nataranta naman ang buong pamilya namin at mabilis na lumapit sa akin ang ilan. Tinanong nila ako kung anong nangyari. Doon lang ako halos natauhan at napatingin sa paligid. Wala na si Lola. Wala na ang multo niya. Noong sumunod na mga araw, mas marami na ang nakiramay. Masyado na kaming busy ng pamilya ko, kaya naman halos saan-saan na kami naiidlip. Natatandaan ko noon na sa isa sa mga sofa ako na abutan ng antok. Medyo malayo ito sa pinakabukanan ng mansyon kung saan nakaburol si Lola, kaya naman hindi kataka-taka na madilimang paligid noong magising ako. Umunat-unat pa ako noon bago tatayo na sana nang mapatigil ako. 5 dipa mula sa kinahihigaan ko nakatayo si Lola Maria. Nakatingin sa akin. Gaya noong una nakalahad ang kamay nito, hindi ako nakakilos, nanigas ang katawan ko. Gusto kong sumigaw ng mga oras na yon pero walang lumalabas na boses sa bibig ko. Naramdaman ko na lang na tumulo ang mga luha ko, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng kasalanan. Inilahad ni Lola ang kabay niya. Alam ko ang gusto nito. Ang music box na binenta ko. Gusto nitong ibalik ko ang ninakaw ko sa kanya. Gusto niyang ibalik ko ang pinakamamahal niyang laruan. Muli akong nakaamoy ng sampagita. Unti-unti ko ring narinig ang tunog ng music box. Patuloy lang ako sa pakiyak. Nagdadasal na sana ay matapos na ang pagpaparamdam. Maya-maya pumikit si Lola. Dahan-dahan siyang naglakad paatras. Pagdilat niya biglang lumiwanag ang paligid. Doon ko lang napansin na may mga kasama pala ako sa sala. Mga tulog kong pinsan na hindi ko napansin kanina. Muli kong tinanaw noon si Lola pero wala na ito. Naglaho na siya. 2 araw ang lumipas na paulit-ulit ang mga pagpaparamdam. Kahit saan ako sa mansyon ay nakikita ko si Lola o kaya naman ay naririnig ko ang music box. Kaya naman sinubukan ko ng kontakin ng kolektor na pinagbentahan ko nito para bawiin yon. Inaasahan ko na tatawagan ako ng kolektor kaya naman hindi ko inilayo sa akin ang phone ko. Dala ko ito kahit saan. Hindi nga ako nagkamali. Bigla na lamang may tumawag sa akin na unknown number. Agad kong sinagot yun at naghintay na may magsalita. Pero lumipas na ata ang ilang minuto ay wala pa rin. Nagtatakang agad kong chinek ang phone ko. Low battery ang nakalagay. Naiiling na hinanap ko ang charger para i-charge yun, pero bigla itong nag-on at nag-play ng audio recording. Walang nagsasalita sa recording kundi ang tunog lang ng music box. Paulit-ulit. Parang galing sa isang mas luma pang panahon. Parang inaawit ng multo. Nakakakilabot, nakakangilo at nakakapanginig ng laman. Nabitawan ko ang phone ko. Bumagsak yun sa sahig pero tumutunog pa rin. Wala sa sariling sinapo ko ang ulo ko. Napasambunot ako sa sariling buhok bago sumigaw. Nakarinig naman ako ng mga yapak ng kung sino, mga nagtatakbuhan papunta sa pwesto ko. Hanggang sa nakita ko na lang ang pagsilip ng mga pinsan ko sa pinto ng kwarto. Mga nag-aalala, nagtatanong
ang kanilang mga mata. Gusto ko nang umamin noon. Ilang beses ko nang sinubukang sabihin kay Mama sa isang tiya kahit sa pari ng burol, pero laging may humahadlang. Takot, hiya, at sa ilalim ng lahat, isang makapal na takot na baka hindi lang nila ako sisihin, kundi parusahan pa. Simula ng gabing yun, nagsimula ng bumigay ang katawan ko. Noong una akala ko simpleng pagod lang. Ilang araw na rin kasi akong puyat. Pag-alagala sa burol, nagbabantay, nagpapanggap na ayos lang. Pero nung araw na yun, paggising ko pa lang, ramdam ko na agad ang init ng katawan ko. Para akong sinisilaban mula sa loob. Namamaga ang lalamunan ko, mabigat ang ulo at nanlalambot ang tuhod. Nilalagnat ako, pero hindi ko sinabi kay Mama. Ayokong madagdagan pa ang iniisip niya. Baka tanungin pa niya kung bakit ako nagkakaganito at baka sa sobrang hina ko, madulas ako at sabihin ang totoo. Kaya pinilit kong tumayo. Uminom ako ng gamot na natagpuan ko sa ref at nagbihis. Habang nag-aayos ako sa harap ng salamin, may napansin akong kakaiba. May pasa sa balikat ko. Malalim, kulay violet. Napakunot ang noo ko. Paanong nagkaroon ng pasa? Wala akong matandaang natamaan ako o tumama ako sa kung saan. Inangat ko ang manggas ng shirt ko. Meron din sa braso. Para akong binugbog habang natutulog. Napalunok ako. Hindi ko alam kung dapat ba akong kabahan o matakot. Alam kong hindi ako basta-basta nagkakaroon ng mga pasa. Hindi yun normal. Namili ako ng simpleng damit, long-sleeved, tama lang para maitago ko ang mga pasa ko. Lumabas na ako at nag-asikaso. Napapansin ko ang pagtingin-tingin sa akin ni Nanay. Para bang nagtataka ito kung bakit kahit summer, naka-long-sleeved ako. Hindi ko rin siya hinahayaang mahawakan ang noo ko kahit nanginginig na ako. Ginagawa ko ang lahat para lang hindi niya mahalata. Pero habang lumilipas ang oras, mas lalong bumibigat ang nararamdaman ko. Hindi lang sa katawan, kundi pati sa konsensya. Hindi lang lagnat ang nagpapabagsak sa akin. May kung anong mas malalim, mas mabigat. Pagdating ng gabi, hindi na ako halos makatulog. Nagpapalit-palit ako ng posisyon sa higaan, pero hindi ko mahanap ang tamang pwesto. Kapag napapapikit ako, lalo akong nagigising sa isang imahe. Si Lola, nakatayo sa dulo ng kama, nakalahad ang kamay, umiiyak. Matapos ang 2 oras na pagpipilit matulog ay tumayo na ako para tumulong na lang sa labas. Dumiretso ako sa CR para sana magbawas muna. Habang umiihi, nakita kong may pula sa ihi ko. Napatigil ako, nanlaki ang mga mata. Pinagpawisan ako ng malamig kahit nilalaglat pa rin. Dahan-dahan akong umupo sa takip ng inodoro. Kinapa ang tiyan, ang likod, ang mga binti. Puro paltos at pasa. Hindi na ito normal. Naiiyak na ako sa takot pero wala pa rin akong lakas ng loob para magsabi. Paano ko ipapaliwanag na ganito kasama ang pakiramdam ko? Ano ang idadahilan ko? Naalala ko tuloy ang sinabi ng pinsan kong galing abroad. Kapag may naiwang gamit ang namatay na sobrang mahalaga sa kanya at ninakaw mo yun, pwedeng habulin ka nito. Hindi para manakot, kundi para kunin ang dapat ay sa kanila pa rin. Akala ko dati kwento lang yun ng matatanda, para lang takutin ang mga bata. Pero hindi pala. May laman pala at ako ang patunay. Noong kinaumagahan, halos hindi ako makapagsalita. Hindi ko nga alam kung paanong nakakatayo pa ako. Uminom ako ng paracetamol. Nilagyan ko ng concealer ang ibang pasa. Hindi ko na rin alam kung saan ko natutunan yon, pero alam kong kahit gaano ko pa itago, unti-unti nang lumalabas ang parusa. Kasabay kong mag-almusal si Nanay at katulad ng inaasahan ko, nag-usisa ito. Tinanong ako nito kung kumusta ako. Ngumiti ako ng pilit pero hindi siya kumbinsido.
Ilang beses pa akong tinanong. Kung may masakit sa akin o kung ano, paulit-ulit ko namang sinabing ayos lang ako. Tahimik lang siyang tumango pero alam kong nagdududa na ito. Nakakahalata na siya sa kung ano ang nangyayari sa akin. Halos hindi na ako makakain. Gusto ko nang sumuka pero pinipigilan ko lang dahil nasa tabi ko si nanay. Inantay ko muna siyang matapos at umalis. Nang masigurong wala na ito, doon pa lang ako napaubo. Malalim, halos masuka ako. Agad ko namang kinuhang puting panyo ko, ipinunas ko ito sa bibig ko bago tinignan. May kaunting dugo. Doon ako tuluyang napatigil. Tumayo ako at patakbong pumunta sa banyo sa harap ng salamin bago ko tiningnan ang sarili ko. Putla ng mukha ko, mapungay ang mga mata, may marka sa leeg ko na mapula. Hindi pansin sa unang tingin pero noong tinitigan ko ay nakita kong tila marka yon ng isang kamay para bang may humawak sa leeg ko habang ako'y natutulog. Huminga ako ng malalim, halos hindi ko nakayanin. Nagsimula nang tumulo noon ang luha ko sa takot o sa pagsisisi. Hindi ko alam. Gusto ko nang sumikaw, magmakaawa kay Lola na tama na, pagod na ako. Yun nga lang ay hindi ko kayang gawin. Sino ako para mag-demand sa isang sitwasyon na ako naman ang may kasalanan? 2 gabi bago ang libing noon ni Lola nang lapitan ako ng isang matandang lalaki. Hindi ko ito kilala. Pamilyar ang mukha niya pero hindi ko alam kung kamag-anak ba siya o kapitbahay lang. Bitbit niya ang kanyang rosaryo. Mahigpit ang hawak dito at tila may mabigat siyang gustong sabihin. Umupo siya sa tabi ko nang walang paalam. Ilang minuto kaming tahimik bago siya nagsalita. Sinabi nito sa akin na kung ano raw ang kinuha ko ay ibalik ko na sa kanya. Napatingin ako sa kanya. Agad akong kinabahan. Parang biglang lumabing ang pakiramdam ko mula sa sikmura ko pataas sa dibdib. Pinilit kong magmaang-maangan noon, baka nagkamali lang ako ng dinig. Hindi siya tumingin sa akin. Nakatingin lang siya sa kabaong ni Lola nang sabihin nitong alam niya ang nangyayari. Hindi raw titigil ang kaluluwa ng Lola Maria kung hindi ko isasauli ang ninakaw ko. Ibalik ko na raw yun hanggat hindi pa huli ang lahat. Hindi ako agad nakasagot. Nanuyo ang lalamunan ko. Gusto kong magalit. Gusto kong matawa. Sino siya para sabihan ako ng ganoon? At paano niya nalaman? Pero wala akong lakas ng loob. Ang tanging nagawa ko na lang ay umiling. Lumingon ito sa akin. Nakita ko sa mga mata nito ang kakaibang ningning. Hindi galit, kundi awa. Sinabi nito sa akin na alam naming dalawa ang totoo. Huwag ko raw hayaan dalhin ko ang kasalanan na ginawa ko habang buhay. Hindi lang daw music box ang kinuha ko. Kinuha ko rin ang huling alaala ni Lola. Dahilan bakit ito nagpapakita sa akin. Hindi ko na siya sinagot. Tumayo na ako at nagkunwaring may tinawag na pinsan pero sa totoo lang gusto ko lang tumakas. Baka baliw lang siya, baka lasing, o baka may kung anong kapangyarihan. Pero kahit anong paliwanag ang pilit kong ibulong sa sarili ko, tama siya. Pagdating ko sa loob ng bahay, ang daming tao. May mga nagkakape, may mga nagkukwentuhan, pero ang ingay nila ay parang malayo sa pandinig ko. Sa loob-loob ko parang ako lang ang nasa loob ng bahay. Ako lang ang natitirang tauhan sa isang kwentong ayaw matapos. Ang totoo, gusto ko na talagang ibalik ang music box. Ayokong tuluyang mabulok ang katawan ko habang ginigising gabi-gabi ng kaluluwa ni Lola Maria. Ayokong mabuhay sa takot, sa pasa, sa pag-ubo ng dugo, sa mga panaginip na parang totoo. Ang problema, hindi ko nahawak ang music box. Noong huli kong nakausap ang pinagbentahan ko ay gusto nitong kunin ko ang music box sa dobleng presyo noong binili niya ito. Pero paano? Wala akong ipon. Wala lang din akong pera.
Ang lahat ng kinita ko sa music box ay naubos na sa sugal. Parang usok na naglaho sa hangin. At ngayon ang kapalit ay sakit ng katawan at takot. Pinilit kong kumalma. Siguro makakalusot pa ako. Siguro baka matapos na lang ang lahat ng ito kapag nainibing na si Lola. Baka matahimik na rin siya. Pinilit ko ang sarili ko ng mga oras na yon na maniwala sa kasinungalingan sa utak ko. Dumiretso na ako sa kwartong tinutuluyan namin ni Nanay para sana magpahinga na. Iniisip ko na bukas ay libing na ni Lola. Matatapos na ang paghihirap ko. Ipinikit ko ang mga mata ko ng gabing yun ng payapa. Walang bakas ng kahit anong takot sa bangungot na siyang nakaabang sa akin. Madaling araw na noong magising ako. Tahimik ang buong second floor. Ako lang ang gising noon at hindi ko alam kung ano ang nagudyok sa akin na bumak. Lumingalinga pa ako sa paligid, pinipilit na alalahanin kung ano bang nangyari. Hanggang sa maramdaman ko na lang na may malamig na hangin na dumaan sa loob ng kwarto ko. Napaayos ako ng upo. Doon ko siya nakita. Si Lola. Nakatayo sa paanan ng kama ko. Nakalutang siya habang nakatingin sa akin. Ang mga mata nito ay puno ng galit. Nanigas ako sa kinauupuan. Hindi ako makasigaw. Hindi rin ako makagalaw. Lumapit siya sa akin. Dahan-dahan, parang may sarili siyang anino na kumakapit sa dingding. Nanginginig na ang buo kong katawan noon. Pinagpapawisan na rin ako ng malamig. Nang makalapit siya sa akin ay bigla niya akong sinakal. Mariin, mainit ang kanyang kamay, kabaligtaran ng malamig na hangin sa paligid. Pumalag ako, pilit na tinatanggal ang kanyang mga kamay sa leeg ko pero wala akong lakas. Para akong isang papel na dumadampi lang sa katawan niya. Naramdaman ko noon ang unti-unting pagkawala ng hininga ko. Sunod-sunod nang tumulo ang luha ko. Nagsimula na akong umiyak. Nakatingin lang siya sa akin, walang imik. Pero ang mga mata niya ay nagsisisigaw ng sama ng loob, ng hinagpis. Gusto kong humingi ng tulong. Gusto kong sumigaw, pero walang lumalabas. Para akong kinulong sa sarili kong katawan. Isasama kita sa kabilang buhay. Para doon ka magsisi. Hinila niya ako papaalis ng kama. Wala akong nagawa kundi ang sumunod. Hindi ko na alam kung paano ba ang kumikilos o inahatag lang ako ng hangin. Tumakus kami sa pintuan ng kwarto. Paglabas namin sa hallway, naramdaman ko ang malamig na hangin. Mas malamig pa sa yelo. Lahat ng ilaw sa second floor biglang nagpatay-sindi hanggang sa tuluyan ng dumilim ang paligid. Walang ilaw. Tanging liwanag ng buwan lang sa labas, pero hindi iyon ang nakakatakot. Ang pinaka-nakakakilabot ay ang musika. Yung tunog ng music box na ninakaw ko. Naririnig ko ito mula sa kung saan, paulit-ulit habang papalapit kami sa madilim na bahagi ng mansyon. Kasabay ng tunog ng music box ay ang matamis, nakakakilabot na amoy ng sampagita. Sobrang tapang ng amoy, parang nasa loob ng ilong ko nang gagaling yun. Nahihilo na ako, para akong lalagnatin ulit. Nagsimula na akong magmakaawa. Umiiyak akong nangako na ibabalik ko ang music box sa kahit anong paraan. Kahit ano ay gagawin ko basta ipagbigyan lamang niya akong mamuhay. Lahat ay gagawin ko para mamuhay. Pero hindi siya tumigil, para siyang bingi sa pakiusap ko. Tila ba ang galit niya ay hindi basta mawawala sa pangako lang at paghingi ko ng tawad. Hinila niya ako papunta sa madilim na sulok sa likod ng second floor kung saan walang tao, walang makakakita. Nasa may railings na kami ng terrace, doon niya ako itinutulak. Parang may balak siyang ihulog ako roon.
Pilit akong kumapit sa madulas na railings. Nagdadasal na rin ako ng mga panahon na yon pero wala nang bisa. Nanghihina na ang katawan ko, lulod na sa takot. Nanginginig, parang wala nang pag-asa. Hanggang sa maramdaman ko ang huling hatak niya, mas malakas kaysa sa lahat. Nahulog ako parap. Habang nahuhulog ako ay narinig ko ang tunog na siyang pamilyar sa akin. Ang music box na parabang pinapatugtog mula sa ilalim ng lupa. Kasunod nito ang matapang, masangsang na halimuyak ng sampagita. Doon na tuluyang nawalan ng malay ang katawan ko. Pagmulat ng mga mata ko, umaga na. Bumungad agad ang kisame ng kwarto ko. Buhay pa ako. Panaginip. Panaginip lang pala ang lahat pero bakit ramdam ko pa rin ang paghila sa akin ni Lola? Mabigat ang katawan ko, mas mabigat pa sa dati. Tila ba may daladala akong mabigat na hindi ko pwedeng bitawan. Ang boses ko noon ay halos wala na, paus na ako. Pag-upo ko sa kama, doon ko unang napansin ang sarili ko sa salamin na malapit lang sa kinaroroonan ko. Napaatras ako sa gulat. Ang lanta ko na para akong 1 taon na hindi natulog. Ang mga mata ko namumula, nanlalalim at nangingitim, para akong hindi na tao sa pagkaitim ng ilalim ng mata ko. Dahan-dahan akong tumayo. Nanginginig ang mga kalamnan ko sa simpleng pang-angat ko lang ng sariling katawan. Mabilis ang pintig ng puso ko, parang may kumakabog mula sa loob palabas. Ang mga binti ko ay parang babagsak, halos hindi na makasalo ng bigat ko. Mula sa kinatatayuan ay natanaw ko ang liig ko sa salamin. May marka, malalim na pasa, tila hugis kamay, kulay ubi na at halos punitin na ang balat. Hindi ko namalayan na tumulo na ang luha ko noon. Takot ako, takot na takot. Kailangan ko ang nanay, kailangan ko nang sabihin ang totoo. Lumabas ako ng kwarto at bumaba sa kusina. Tahimik lang ang bahay pero sa loob ng utak ko, maingay. Naririnig ko ang tunog ng music, paulit-ulit, hindi nawawala. Kahit magtakip ako ng tenga, nandyan pa rin siya. Parang bumubulong sa likod ng isip ko. May mga nadaanan ako ng mga kamag-anak namin, mga tiyuhin at pinsan kong nakikiramay. Napapatingin ang mga ito sa akin. Halata ang gulat sa mga mata ng mga ito. May narinig pa ako na nagtataka kung bakit tila ang bilis kong pumayat at kung ano ang nangyari sa lieg ko. Hindi ko sila sinagot. Hindi ko kayang tumingin sa kanila. Hinahanap ko noon si nanay. Kailangan ko siyang makausap. Hinanap ko siya noon sa sala, sa kusina, sa lawn, pero wala. Hanggang sa sinubukan kong lumakad papunta sa likod ng bahay, gusto kong huminga ng sariwang hangin. Baka sakaling maibsan ang bigat na dinadala ko. Pero pagkalabas ko pa lang ng pinto, 1 hakbang lang ay natumba na ako. Nanghihina na ako, para akong walang laman. Tumulo na ang mga luha ko. Nagsimula na akong umiyak sa harap ng mga damo. Pilit ko pang pinigilan noong una, pero kalaunan ay napahagulgul na ako. Nagmakaawa ako sa hangin. Humingi ako ng tawad kay Lola. Hindi ko alam kung may nakarinig. Wala na rin akong pakialam. Gusto ko na lang na matapos ang lahat. Kung ibabalik ko ang music box, baka humupa na ito. Baka may pag-asa pa. Pero wala akong pera. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Naguguluhan na ako. Hanggang sa naramdaman ko ang 1 kamay na humawak sa balikat ko. Nang tignan ko yun, nakita ko si nanay. Mas lalo akong naiyak habang tinatawag ang pangalan niya. Agad naman ako nitong niyakap at pinatahan kahit wala siyang alam kung bakit ako umiiyak. Ilang minuto kaming ganoon lang hanggang sa unti-unti ako nitong napakalma. Doon na ako nagdesisyon na sabihin sa kanya. Ayoko nang maranasan pa ulit ang nakakakilabot kong bangungot. Ayokong muling mapanaginipan si Lola. Ayokong madama ulit ang malamig niyang kamay sa leeg ko. Dahan-dahan akong bumangon at dumiretso sa malapit na bench. Sumunod naman sa akin si nanay. May pag-aalala sa mata nito nang umupo kaming dalawa.
Alam kong naghihintay lamang ito ng sasabihin ko, kaya naman hindi ko na pinatagal pa. Inamin ko na sa kanya na ako ang kumuha ng music box ni Lola. Napatigil siya. Parang biglang huminto ang oras naming dalawa. Wala siyang sinabi kaya naman nagpatuloy ako. Ikinuwento ko rito ang lahat-lahat mula sa kung bakit ko ito ninakaw at kung bakit ko pinili na ibenta ito kung saan napunta ang pera. Saglit siyang hindi nakapagsalita. Tulala lang siya sa mga damuhan. Pareho kaming nanahimik. Hanggang sa dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Tinanong niya ako noon kung bakit ko nagawa ang bagay na yun kay Lola Maria at wala akong naging ibang sagot bukod sa pera. Dahil sa pera ay nabulag ako. Akala ko ay walang mawawala. Akala ko ay ayos lang na nakawin ko ang music box. Pero nagkamali ako. Simula ng araw na yon ay hindi na ako natahimik. Hindi na po ako tinigilan ni Lola. Sa panaginip, sa bawat sulok ng bahay, ramdam ko siya. Naririnig ko yung music box kahit wala naman. Naaamoy ko ang sampagita at alam kong sinusundan niya ako. Naiiyak na ako noon. Hindi na ako makatingin kay Mama. Pero narinig ko rin ang pag-iyak niya. Hindi malakas, pero ramdam mo ang sakit at pagkadismaya. Umiiyak na ipinaliwanag noon ni Nanay kung gaano kahalaga kay Lola ang music box. Ipinaliwanag nito sa akin na yun ang huling alaala ng lolo niya. Hindi ko alam kung paano sasagot. Ang tanging nagawa ko lang ay ang umiyak. Katulad ni Nanay, napayuko ako dahil sa kahihiyan. Gusto ko nang lamunin ako ng lupa. Gusto ko nang mawala. Nagmakaawa ako noon kay Nanay na tulungan akong maibalik kay Lola ang music box. Pera. Kailangan ko ng pera. 20,000 pesos. Pareho kaming natahimik. Naghintay ako ng ilang segundo bago tumingin sa akin si Nanay at kahit masakit pa rin ang mga mata niya, tumango siya. Sinabi nitong kausapin ko raw ang bumili ng music box. Kahit papaano, kahit mahal, bibilhin namin pabalik. Doon ako tuluyang umiyak. Yumuko ako sa harapan ni Nanay. Niyakap ko ang bewang niya habang panay ang bulong ng paghingi ng tawad. Hindi siya sumagot agad. Pero dahan-dahan niyang hinaplos ang likod ko. Mainit ang kamay niya, kabuntot ng lamig na bumalot sa akin sa mga nakaraang gabi. Sinabihan ako nito na ito na ang huling beses na gagawa niya ng paraan ang pagkamalikot ng kamay ko. Na dapat ay maging aral na ito at maging dahilan ng aking pagbabago. Kinabukasan, kinailangan ko ng harapin ng buyer. Hindi na ako makapaghintay pa. Lahat ng nangyari na nagpabigat na sa dibdib ko ay kailangan ng matapos. Tinawagan ko siya. Pinag-usapan namin ang tungkol sa music box at buong tapang kong sinabi na bibilhin ko ito pabalik kahit mahal pa ang halaga. Agad naman itong natuwa at sinabing ipapadala niya ang music box sa address ko. Agad akong nag-send ng pera rito. Sa isang courier service shop ay kinuha ko ang package. Nang muli kong mahawakan ng music box ay grabe ang saya ko. Hindi ko alam kung bakit pero sa unang pagkakataon, ramdam ko na ulit ang normal na tibok ng puso ko. Ang bigat na dala ko nitong mga nakaraang gabi ay tila nawala. Unti-unting gumaan ang pakiramdam ko. Mabilis kong isinilid sa lumang bagang gamit bago bumalik sa mansyon ni Lola. Isa ako sa mga hindi nakipaglibing at nag-asikaso na lang ng pagkain sa bahay kaya may oras ako na ibalik ang music box sa kinalalagyan nito. Mabilis akong umakyat sa second floor. Habang papaakyat ay naalala ko ang mga unang araw ko sa mansyon. Noong bata pa ako ay nasa isang lumang cabinet yun kung saan paboritong ibida ni Lola Maria sa mga bisita niya. Kasama na ako roon. Napapikit ako sa isipin na kasalanan ko ang lahat ng nangyayari na kung hindi ko ninakaw ang mga gamit ni Lola ay buhay pa ito sa ngayon. Masaya kasama ang pamilya niya. Alam ko rin na walang kapatawaran ang nagawa ko pero umaasa akong kahit papaano ay mababawasan ang galit ni Lola kapag ibinalik ko na ang mahal niyang music box. Dumiretso ako sa kwarto ni Lola at hinanap ang lumang cabinet.
Doon ko ibinalik ang kahon sa pamilya ng lola ko. Mga kamag-anak na hindi ko kilala, pero ramdam kong sila ang tunay na tagapag-alaga ng alaala. Pagkatapos kong mailagay sa cabinet ang music box, bahagyang nawala ang bigat sa puso ko. Pakiramdam ko noon ay kahit papaano, nakabawi na ako kay Lola Maria sa nagawa kong kasalanan dito. Sa wakas ay naibalik ko ang isang bahagi ng kapatawaran, hindi lang para kay Lola, kundi para rin sa sarili ko. Masaya akong ngumiti noon sa tapat ng music box na para bang nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Tapos na ang problema ko. Mabilis na akong lumabas ng kwarto at bumaba sa first floor. Hindi nagtagal, dumating na rin ang mga nakipaglibing namin na kamag-anak. Lumapit ako sa mga ito at ibinalita na nakita ko na ang music box sa kwarto ni Lola. Sobrang laki ng ginhawa ng lahat sa nalaman. Sa buong araw na yun, ramdam ko ang pasasalamat nila, hindi lang dahil naibalik ang mahalagang gamit, kundi dahil naibsan ang bigat na matagal nang bumabalot sa amin. Nang gumabi na, nilapitan ako ng ilan sa mga kamag-anak namin. Nagpasalamat ang mga ito at balak pa akong bigyan ng gantimpala dahil ako raw ang nakahanap. Gusto kong matawa sa mga sinasabi nila. Ngunit kahit gaano karami ang salamat na matanggap ko mula sa mga kamag-anak ko, alam kong hindi ako karapat-dapat na pasalamatan. Ang katotohanan na ako ang nagnakaw ng music box. Ang pagbalik ko lang nito ay isang pagsisikap na itama ang mali. Kaya buong puso kong tinanggihan ang kanilang alok at nagpasalamat na lang ako. Maging si nanay na alam ang lahat ay pinili na tanggihan ang alok ng mga kamag-anak namin. Hindi nito gustong tanggapin ang gantimpala na dala ng pagiging makasarili ko. Tama na rin yun. Sapat na sa akin na makatulog ako ng mas mahimbing kaysa sa mga nagdaang araw. Alam kong kahit may mga sugat sa puso at katawan, may pag-asa pa akong magsimula muli. Nailibing ng maayos ang lola ko at kahit papaano napawi ang anino ng nakaraan. Pag-uwi ko sa bahay, dala ko ang mga aral ng nangyari, na ang mga maling desisyon may kapalit, pero laging may paraan para itama ang mga ito. At higit sa lahat, natutunan kong ang tunay na kapatawaran ay nagsisimula sa pag-amin ng kasalanan at pagsisikap na magbago. Handa na akong magsimula ng bagong buhay noon at kalimutan ang nangyari sa pag-aakalang tapos na ang mga paghihirap ko. Pero hindi pa pala. Araw-araw, kahit na naibalik ko na ang music box, naririnig ko pa rin ang paulit-ulit na tunog nito na parang bumubulong sa madilim na sulok ng bahay. Minsan sa kalaliman ng gabi, bigla na lang akong magigising mula sa mahimbing na pagtulog at maririnig ko ang malambing pero malungkot na iyak. Ang iyak ni Lola para bang naghahanap ng kapayapaan na hindi pa niya natatanggap. Hindi na yun simpleng panghihimasok sa akin. Unti-unti na itong nagiging bahagi ng araw-araw kong buhay. Ang kanyang presensya ay tila parating na riyan, nagbabantay. Minsan nakikita ko pa rin siya, nakatayo sa dulo ng daan, nakatitig na parang may gustong sabihin pero hindi niya magawa. Nakatingin lang siya sa akin na may halo ng kalungkutan at pag-asa. Sa umpisa, pilit kong nilalabanan ang mga ito. Sinasabi ko sa sarili ko na sapat na ang naitama ko. Naibalik ko na ang music box. Naipasa ko na ang alaala sa pamilya ni Lola Maria. Pero habang lumalala ang mga pagpaparamdam niya, unti-unti na pagtanto ko na may kulang. Kailangan kong itama ang lahat. Naglakas loob ako na bumalik sa mansyon at kausapin ang pamilya ni Lola. Hindi ko na kaya ang konsensya at paulit-ulit na pagpaparamdam ng kaluluwa niya. Nakipag-usap ako ng buo, puno ng pagmamakaawa. Inamin ko sa pamilya noon ay binalik ko ang music box, pero hindi ang katotohanan. Ang katotohanan na ako mismo ang nagnakaw nito, na ako ang kumuha nito kaya inatake noon si Lola Maria.
Nagmakaawa ako na patawarin nila ako at handa akong harapin ang kahit anong parusang ipapataw nila. Tahimik silang nakinig sa akin sa lahat ng sinabi ko. Alam kong lahat sila ay disappointed. Nakikita ko sa mga mata nila iyon. Isang halo ng sakit, panghihinayang, pero pati na rin ang pag-unawa. Sinabi ko sa mga ito na hindi sapat na naibalik ko ang gamit ni Lola. Kailangan ko ring aminin ang ginawa ko at humingi ng tawad. Kung kinakailangang pagbayaran ko ay tatagnupin ko. Sa ganoong paraan, baka mapatawad niya ako. Isa sa mga auntie ko noon ang niyakap ako. May pag-aalala sa mukha nito nang sabihin niyang ang tunay na pagsisisi ay nagsisimula sa pag-amin ng kasalanan at pagnanais na magbago. Ang pag-amin ko at pagiging matapang na harapin ang ginawa ko ay unang step sa pagbabagong yon. Simula noon, unti-unti nang humupa ang mga pagpaparamdam ni Lola. Nawala ang iyak sa madaling araw at nawala rin ang paulit-ulit na tunog ng music box. Hindi ko man mabawi ang lahat ng nasira, alam ko na ang unang hakbang ay ang pagtanggap at ang pagsusumikap na maging mas mabuting tao. At sa kabila ng lahat, nakapagpahinga na rin ang kaluluwa ni Lola, pati na rin ang akin. Hindi ako kinasuhan ng pamilya pero alam kong may ilan sa mga ito na hindi na ako gustong makita pa. May ilan naman na umaasang balang araw ay kakarmahin ako. Pero mas marami sa kanila ang binigyan ako ng second chance. At hindi ko yun sasayangin. Mabilis akong umalis sa mga bisyo ko. Unti-unti nang bumalik sa normal ang buhay ko. Nakahanap na ako ng maayos na trabaho. Nagsisikap na talagang magbago. Hindi na rin ako naglalakad ng may takot o pangamba sa likuran. Handa nang lumaban ng patas. Nag-aral din ako ng crash course bilang isang welder. Nakagraduate at nag-apply sa abroad. Nakapasok naman ako sa awa ng Diyos. Nagsimula akong tulungan si nanay sa mga gastusin sa bahay at napag-aral ko na ang mga kapatid ko. Si tatay ay nakapag-therapy na rin at naging mabuti ang lagay niya makalipas ang ilang taon. Pero kahit ganoon, hindi pa rin ako nakakalimot. Dahil sa tuwing may gagawin akong mabuti sa kapwa o sa pamilya ko ay nakikita ko si Lola Maria. Nakatanaw sa akin mula sa malayo. Tila ba binabantayan ako. Kahit nga ngayong may asawa at anak na ako, paminsan-minsan ko pa rin siyang nakikita. Pero wala na ang takot na nararamdaman ko. Ngayon, alam kong proud na siya sa akin at masaya sa lahat ng narating ko. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter. Maraming salamat po sa walang sawang pagbabasa ng aming mga kwento.